Good day sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Ang pag-usapan natin mga kaibigan ay itong paano natin malalaman kung ang manok mo ay pwede na natin ilaban o natin sa examination po. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Philip Gabisay, Divine Mercy, baka Buhol na sir, Dampas, Midas Dasa, Supidin, La Union, Junril Palyalos ba to? Kaberks TV, sa mga trupa natin na SL boys, SL siguro mga kaibigan, baka Twitter lover to, Philip Rapadas, Ilocosur, si Rodel Medildia, Stephen Espanola, Laguna, Rosario Nada, Ariel Cortez, Masbate, GTVL, Gilbert Lopez, Davao City. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Kasi medyo marami-rami dito mga kaibigan. Philip Gabisay, Divine Mercy, Midas Dasa, Supidin, La Union, Junril Palyalos, Kaberks TV, at sa mga trupa nating mga SL boys, Philip Rapadas, Ilocosur, Rodel Medildia, Stephen Espanola, Laguna, Rosario Nada, Ariel Cortez, Masbate, GTBL ba to? Gilbert Lopez, Davao City po. Ito namang kaibigan, bago natin ito i-topic po ay sagutin muna natin itong tanong ni yung manok daw na ano daw ang lunas, yung manok na hindi masyadong magana kumain po kahit pinurga na, piniligo na, kahit ininjikan pa, binigyan ng mga kung ano-anong mga vitamina, hindi pa rin daw at saka yung talagang niya mga kaibigan, yung yung takala niya, hindi na talaga siya lalagpas doon mga kaibigan. Yung ibig sabihin ko po mga kaibigan, talaga hindi siya makaubos ng medyo marami-rami po, kaya medyo payat ang mga manok na ganyan. Sa akin naman dyan mga kaibigan ay sa mga ganyan po ay wala na talagang dyan mga kaibigan. Kung ano yung sukat na maubos niya, doon lang talaga yun. Hindi na talaga yung lalagpas. Pag lalagpas man yun mga kaibigan, makakain siya ng medyo marami-rami. Sa sunod na kain niya mga kaibigan, example natin, medyo marami yung kinain niya sa umaga, sa hapon po ay hindi na niya ubusin yun mga kaibigan. May manok talaga mga ganyan po, kaya sa akin dyan, walang lunas yan mga kaibigan, kahit ano pang ipainom mo dyan, talagang kung ganun lang yung maubos niya, ganun lang talaga yun. Pero mga kaibigan, may rin yan, may remedy dyan. Kung sarili mo lang manok, mag-breed ka po, yung manok talaga na budkap mo, gamitin mo, yun talaga malakas kumain po. At saka piliin yung mga inahin mga kaibigan na medyo may talaga, malakas kumain din. Pero ang offspring nyo dyan mga kaibigan ay siguradong malakas kumain po. Kaya yun lang ang dyan, solusyon dyan. Pero pag manok ay nandyan sa'yo, binili mo ba, tapos ganun ang estilo niya sa pagkain niya na hindi niya maubos, wala na akong gamot dyan mga kaibigan. Kahit ano pang ibigay nyo, painom nyo dyan o ano man, hindi na talaga yan lalampas pa sa yung sukat niya na maubos niya po. Ilang bisis na ako dyan mga kaibigan, pero kung sinasabi mong yung payat na manok patabain mo tapos magana siyang kumain, ay talagang tumataba dyan mga kaibigan kahit hindi mo bigyan ng vitamins yan. Kasi naman yan baka sa may-ari hindi lang na talaga na bigyan ng maayos na pagkain, kaya medyo pumayat siya. Pero pag ang manok mga kaibigan ganadong kumain po kahit hindi mo pabigyan ng vitamins yan mga kaibigan, ay talagang kusang lumalaki yan, tumataba yan, totoo yan. Pero pag ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang estilo sa pagkain, hindi talaga yan maubos yung sukat mo na binibigay mo sa manok mo, talagang hindi talaga yan masinso po. Talagang magperminti lang talaga yung katawan niya. Pero may dyan, remedy dyan kaibigan. Kasi sinasabi ko na pag mag-breed ka ng manok, piliin mo talaga yung broodcock na medyo matakaw talaga mga kaibigan. At saka pati yung inahin po, yun ang iparis mo mga kaibigan. Ay sigurado ang mga offspring dyan. Kahit pa
talagang ubusin yung yung sukatan mo sa yung takalan mo po, ay talagang ubusin, mga kaibigan, totoo yan. Huwag kang maniwala dyan na itong manok na to, payat siya, tapos magana siya kumain, tapos payat pa rin. Hindi ako maniwala dyan, mga kaibigan. Pag ang manok po magana kumakain, mga kaibigan, talagang masinso po ang katawan yan, talagang medyo lumalaki po. Ang problema lang sa mga manok, mga kaibigan, na pupayat siya, baka hindi po naalagaan ang gusto sa may-ari, kaya nagaganon po. Pero pag ang manok, mga kaibigan, ay talagang maganang kumakain po, kahit hindi mo pabigyan ng vitamins yan, mga kaibigan, ay kusang lumalaki po yan, totoo yan. Kaya itong pag-usapan natin, mga kaibigan, ay paano natin malalaman kung ang manok mo ay pwedeng-pwede na ilaban po. Ay natin sa examination ba, mga kaibigan. Yan naman talaga ginagamit na lang term po ngayon, mga kaibigan. Napakasimple lang po. Pag ang manok mo, mga kaibigan, ikatskak mo, at saka pumapalo na sa ire. Talaga pwedeng-pwede yun, mga kaibigan, kasi ang manok naman, pag ipasok mo yan sa medyo pre-conditioning, mga kaibigan, makita mo naman sa umpisa na pagkaig siya, ikatskak mo, hindi pa masyado pumapalo sa ire. Pero ang manok, mga kaibigan, kahit ano pang ibigay mo na vitamins yan, pag ang manok na medyo pumapalo na sa ire po, ay pwedeng-pwede na po yan, mga kaibigan. Sa akin lang, yun ang sukatan ko po, na ang manok ko ay pwede nang ilaban, mga kaibigan, pag mapalo na sa iri po. So pag ang manok mo walang palo sa iri, mga kaibigan, nako, huwag muna yan, mga kaibigan. Sanayin mo muna, bigyan mo siya ng yung TLC, Tender Loving Care. Ay yung mga pagkain talaga na medyo sa kanya, nakakabigay ng bilis, at saka kasi ang manok, mga kaibigan, pag binigyan mo talaga ng vitamins, multivitamins, injectable vitamins pa yun, basta vitamins, mga kaibigan, ay talagang lumalabas talaga yung liksi nila, at lakas, mga kaibigan, totoo yan. Katulad din yan ng tao, mga kaibigan, pag binigyan mo ng vitamins, ay kung ano yung takbo niya, ilang meter yung matatakbo niya, sa hindi siya umiinom ng vitamins, ay talagang magdevelop po yun, mga kaibigan, totoo yan. So sa akin po, kung ano man yung mga estilo sa iba, o ano man yung mga ginagawa nila, irespeto din natin yun, mga kaibigan. Tayo naman bilang isang magmamanok po sa sarili natin, malalaman naman natin yun, mga kaibigan, lalo na pag tinatry talaga natin yung isang bagay na yun, kung gusto natin tuklasin kung totoo ba o hindi, nasa sa atin lang yun, mga kaibigan. Kaya ako po, bilang isang magmamanok, sasabihin ko talaga dito kung ano yung mga nakakatulong at saka hindi nakakatulong po sa akin, mga kaibigan. Nakakatulong po, malaking tulong po yung mga multivitamins po, totoo yan. Ilang bisis ko na yung ginawa, mga kaibigan, na pag ang manok mo hindi mo binigyan, makikita mo talaga ang diferensya, mga kaibigan, na ma-differentiate mo talaga kung ano yung mga nagawa na isang manok na binigyan mo ng vitamins o hindi mo binigyan po. Talagang iba, mga kaibigan. Number one example lang po, yung palo niya, yung lakas, nako, yung hindi mo binigyan, mga kaibigan, yung natural lang. Mayroong mga palo, pero hindi katulad ng nabigyan mo na training mo na, nako, napakadiin na ng mga palo, mga kaibigan. Ma-enjoy ka kahit sa mga 2 weeks lang po. Kitaan mo ng isang manok, mga kaibigan, kitaan mo na ng lakas, ng bilis, kung paano siya gumalaw. Kaya sinasabi ko yan, palagi kong sinasabi yan, mga kaibigan, na pag mag-dry feeding ka, napakaganda po gamitin yung mga multivitamins na sinasabi natin dito, yung mga ina-idolize natin, mga kaibigan. Ito sa atin yung mga naniniwala lang, pero yung mga hindi, okay lang yun. Ay mga kanya-kanya na yung mga idea. Kaya dipindi na lang sa mga magmamanok din, mga kaibigan, na may niniwala din sa atin, mayroon ding hindi. Pero sa aking experience, mga kaibigan, at saka sa mga gumagamit din na supporter natin na nagpapasalamat sa amin, medyo marami-rami na po, mga kaibigan, totoo yan. Kaya mga simpleng bagay lang yan, simpleng mga vitamina o pamaraan tungkol sa conditioning. Ay masasabi ko rin, mga kaibigan, na marami din tayong natulungan po, kasi nagpapasalamat din yung mga taong yun. At masasabi na natin na medyo marami-rami din sila, mga kaibigan. Kaya ito lang ating sa araw na to. Talagang tayo din ay nagpapasalamat sa mga supporter, sa mga viewers natin, sa mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.